Yo, what's up mga chong? Good evening. Uy, muntik pa ako mga Jolins na sa may butas ah. Yo, what's up? Magandang gabi. Today is Sunday, October 22. Malapit na, isang linggo na lang, undas na. Tapos ilang linggo na lang ulit, Pasko na. Abay kay bilis naman. Parang kailan lang. Gastos na naman. Yo, what's up? Welcome again to Marina Vlogs. This is again your Tito Max. Uy. Parang ano ah, parang na-hyper ako dun ah. So nga pala, gusto ko samantalahin ang video na to para i-shoutout ang aking mga kumpare. So unahin muna natin yung pinaka-leader o yung pinaka-eldest. Shoutout kay Ismael Caparal from Brisbane, Australia. So shoutout din kay paring Rowan Enriquez of Cogo, Antipolo City. Matatagal ko ng mga kaibigan yan eh, mga parang mga kapatid ko na rin. Pero matagal na talaga. Matagal na kaming mga hindi nagkita-kita dahil simula ng mga nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, trabaho, bagong karir, at kung ano-ano pa. Bihira na lang nag-usap-usap at magkita-kita. Pero aking kaibigan, ang aking pare din na si Ismael Caparal ay nag-create ng group chat, no? Bigla-biglaan. So kaya nagka-update ulit kami. Kamustahan? Ano ba nga ba mga buhay-buhay? Siyempre hindi magkakalimutan yung mga yan. Kahit na ano pang mangyari, mga naging career nyo, ano pa mga nangyari nyo sa buhay, hindi talaga magkakalimutan yan eh. Lalo na kung mga bata pa lang kayo, mga nag-aaral pa lang kayo, high school, college, may mga pinagsamahan na talaga kayo. Pero darating at darating ang panahon na babalik sa alaala mo eh. Kasi wala lang sa isip yan. Hindi lang nasa isip, nasa puso na rin. Ang drama mo, Tito Marbs. Yan. So kasi itong mga to, no, bali apat kami sa kasamaang palad, sumalangit nawa. Si paring Dennis ay nauna na. And hindi na talaga namin siya makakasama. So sumalangit nawa, parang Dennis, kung nasan ka man ngayon, shoutout sa'yo. Alam kong tahimik at masaya ka na ngayon dyan. So kahit na talaga matagal na kayong mga nagkaiwalay, nagkaroon na ng mga sariling buhay, hindi mo makakalimutan eh. Kasi itong mga kumpare ko na to, high school pa lang ako, 19 kopong-kopong. Magkakasama na kami sa isang organization. So naging choir member kami, kakasama. Sa choir member na yan, madami kaming mga magagandang experiences na na-build. Aming mga talents na i-share namin sa church. So dyan pa lang, nagkaroon kami ng mga outreaches, pumupunta kami ng mga probinsya para kumanta sa mga misa, saka sa mga seminar. So yun eh, isa siyang Catholic Charismatic Community. Yun. So syempre kami yung mga may gitara, drums, keyboards, bass, kami yan parang El Shaddai, ganun ang dating. Saan kami na-invite, minsan nga na-invite pa kami sa kasal eh. Kala namin kakanta lang para sa kasal, yung pala gagawin na rin kaming combo. Combo pa ang tawag eh, no? Banda, ganun. So yun na nga. So yung mga na-build naming mga memories na ganun, mga samahan namin, talagang hindi malilimutan. So hindi lang talaga dahil sa simbahan, nagkaroon na rin kami ng personal attachments. Siyempre parang lang magkakapatid, andyang tuwing Pasko or bagong taon, imagine nyo, naglalakad kami New Year pagkaputok ng bagong taon. Naglalakad kami yan buong doon sa amin sa Marikina, iikot-ikot kami. Yun yung pinakaparang panata namin para kami naman na magsama-sama pag
New Year. Nagkaroon din ng mga maraming mga magagandang alaala talaga. Although nakakalungkot kasi syempre nagkahiwa-hiwalay kami na nagkaroon ng mga pamilya, nagkaroon ng mga trabaho. Iba nga, isa napunta ng ibang bansa, isa nagnegosyo na. Ako eto dito sa panggabing trabaho. Thank you for calling. Kaya laging busy, wala rin ng time ng communication eh. Pero it's a good thing kami nag-effort at nagising kami, kaming mga natira sa barkada. Kaya shoutout sa iyo again, Ismael. Salamat at ginising at hindi mo kami nakalimutan. Tapos kay paring Rowanel, pare, kamagalala, susuprasahin kita, dadalawin kita dyan sa Kogyo. Sa mga magkakaibigan dyan, hanggat maaari, huwag kayo magkalimutan. Kasi nandiyan pa rin talaga yung mga memories eh, yung mga, lalo yung mga naging ka-close mo, best friend. Ito mga naging best friend ko talaga. Hindi dahil sa kanila, baka kung ano na naging buhay ko noong nagbibinata or nagparating na adolescence na nagkaroon kami ng bonding talaga. At ipapasalamat din ako sa church na aming organization, talagang nag-guide kami ng maayos. Although ngayon hindi na kaming mga active kasi nga dahil nga sa trabaho, pero gagawa at gagawa pa rin tayo ng paraan in God's time, no? In God's will. Alam ko gagawa at gagawa ng paraan si Lord para makabalik tayo sa ganyang organization, para maituro at maipasa naman natin kung ano yung mga natutunan natin dati sa mga bagong mga magiging member. Yun.